No? At ngayon mga kapatid, ang gusto kong i-share sa inyo, the essential power of unity. Yung kahalagahan ng kapangyarihan na pag hindi ko alam kung ilalapag pag nangangarap. Ayan. Ayan pa kayo. Pwede matulog ha. Matulog kayo pag inaantok kayo ha. Baka pag binawalan ko kayo, hindi kayo matulog. Matulog kayo. Babasahin ko lang haba nito yun. 6 na page yata itong nakuha ko eh. Yung essential power of unity at ito mga kapatid. Ano ba itong unity? Sabi nito, unity is the state of being one or quality of being in agreement or harmony. No, ang pagkakaisa, ito yung kukunin natin, di ba? Ang ating gawain ay may tema ng faith, love, and unity. No, mga kapatid, hindi magkakaisa kung walang pananampalataya, hindi magkakaisa kung walang pag-ibig. No, mga kapatid, nagkakaisa lamang kapag may pananampalataya at may pag-ibig. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung pagkakaisa mga kapatid, ito yung kalalagayan isang hiwa-hiwalay pero kaya nilang mag-isa. No? Mga kapatid ko kay Kristo, kaya nilang magsama-sama, maraming sample niyan. No, mga kapatid. At ito yung tatlong dapat nating tandaan. Sabi mo, 3 things remember. 3 things remember. Tatlong bagay na dapat tandaan. About unity. Ano lang to, intro muna kaya pwede pang matulog. Matulog na kayo. Ha? Unity, brothers and sisters, ang author talaga ang Diyos. Amen po. Kaya napakahalaga ng pagkakaisa. Tandaan po natin, tayo ay may iisang Diyos, pero may tatlong persona. Unity is not an option. Hello. Hindi ito pinipili. Dapat ito talaga mga kapatid ko kay Kristo, ang maging kalalagayan po nating lahat. Aba, maganda yan ha. Ayun. Baka, malaki ang ano nito. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Sige, yung malakas para makatulog kayo. Sabi ko, solve na kanina eh. Unity is not an option ng mga kapatid. Bakit? Hindi ito dapat, hindi ka pwedeng pipili mo pa, ito na talaga dapat. Kaya nga kung napapansin natin na nagiging iba tayo, nagiging humihiwalay, nawawala sa pagkakaisa, mga kapatid ko kay Kristo, makiisa ka na, makisama ka na. Amen po? Amen. Mararamdaman naman natin yan at maraming palatandaan yan. No? At pansinin po natin maging yung ating human body. Hello, alam niyo po ba kung yung katawan natin kung paano umiiral? Alam niyo na ang ating katawan mayroong 11 sistema? Tama ba, Brother Sento? Sir. 11 system in our body nasa loob ng katawan natin at nasa labas, pero ang lahat ng ito umiiral ng nagkakaisa. At kapag hindi sila nagkaisa, magkakaproblema yung katawan. Hindi ko na isa-isa inyo, ang dami niyan eh, skeletal system. Anong trabaho ng skeletal system? To protect our internal organ. Respiratory system, anong trabaho niyan? Para bigyan tayo ng hangin at mag-pump yung katawan natin, mag-circulate yung mga dugo, mag-supply. Amen po? Lahat po yan nakasistema. Kaya napakahalaga ng pagkaka-isa sa katawan pa lang to, physical, ha? Na mga kapatid ko kay Kristo. At hindi lamang yan, mga kapatid, ano pa? Pati yung ating mga planeta. Hello? Amen. Alam nyo ba meron nang nawala sa planeta? Ano? No? Bakit siya nawala? Naging gas na lang siya eh. Tama? Alam nyo ba yung hindi nakikipag-isa nawawala? Aalisin. Mapapansin mo unti-unting lumalayo. Unti-unting kahit ang solar system natin, may kanya-kanya silang galaw, may access, may oras, at nagkaka-isa. Amen? No, kaya nga napakalaga mga kapatid ko kay Kristo, at makikita natin na talagang kamangha-mangha ang ginawa ng Diyos para sa sanlibutan, para sa atin. No, talagang nakaka-amaze. Parang dumami yata hinawakan ko at time. Parang gumagana. Ibaliktad mo. Balik mo. Baliktad mo. Okay.